Gusto po ng Panginoon na magkaroon tayo ng buhay na mabuti at maayos. No? Pero paano nga ba? Paano tayo magkakaroon ng buhay na mabuti at maayos? Sabihin nyo, mabuting balita. Ayan. So kapag yung balita ay mabuti, naghahatid ng mabuting buhay at maayos na buhay. Narinig niyo yung ating pagbasa? Ang sabi po doon, mayroong dalawang anak. No? Dalawang anak pero magkaiba yung kanilang tugon sa kanilang tatay. No? Ang sabi ng isa, ayokong pumunta. Pero nagbago yung isip at pumunta. Yung pangalawa naman sabi, opo, pupunta po ako. Pero hindi naman nagpunta. Nung tanungin, sabi po nung mga punong saserdote, no? At yung mga matatanda ng bayan, ang sabi nila, yung panganay, no? Yung nagsabing hindi pupunta, pero nagbago yung isip, no? Nagbago yung isip. Ha? Alam nyo, kung babasahin nyo po yung Ebanghelyo, magandang tunghayan kung saan nanggaling itong talinhagang ito. Kasi bago po itong pagbasa, merong pakikipag-usap ang Panginoong Hesukristo dun sa mga Pariseo at saka mga eskriba. Kanilang kini-question yung karapatan, no? They are questioning the authority of Jesus. Kapag sinabing authority ay yung karapatan. Ayan, ilapit. Hindi ayan, okay. So, ang kina-question doon ay yung karapatan, no? Ng kanyang pangangaral. No? At ang sabi ng Panginoong Hesus, bago ko sagutin, kayo muna yung tatanungin ko. At ang tanong ng Panginoong Hesus, sabi niya, si Juan Bautista, kaninong karapatan, o kaninong authority yung ibinigay sa kanya, no? Sino yung nagbigay sa kanya ng karapatang mangaral? No? Nag-isip ngayon yung mga Pariseo at Eskriba. Sabi nila, kapag sinabi natin galing sa Diyos, sasabihin bakit hindi natin siya pinaniwalaan. Kapag sinabi naman natin galing sa tao, magagalit yung mga tao kasi naniniwala sila na si Juan ay isang propeta. So ang sabi ng mga Pariseo at Eskriba, hindi namin alam. At ang sabi ng Panginoong Jesucristo, kung ganon, hindi ko rin sasabihin sa inyo kung kanino galing yung karapatang ibinigay sa akin para mangaral. No? So walang sagot. No? Pero merong talinhagang ibinigay. Tanungin ko kayo, sino dito yung may tatay? Taas nga yung kamay ng may tatay. Parang yung iba walang tatay. No? Taas yung kamay ng may tatay. Mataas, tingnan natin. Yung mga walang tatay, saan kayo nanggaling? Malinaw ba yung tanong? Sino dito yung may tatay? Taas ang kamay. Ayan. So lahat may tatay. Oh. Yung tatay nyo ba, inuutusan kayo? O yung tatay nyo, inuutusan nyo? Yung tatay ba, merong karapatang mag-utos? Siyempre, no? May karapatan. No? Kaya nga dito makikita natin, yung tatay nag-utos. At mayroon siyang karapatan na mag-utos sa kanyang mga anak. Kung tutuusin, walang karapatan yung anak na sumuway. May karapatan ba yung anak na sumuway? Wala, di ba? Pero makita natin, yung mga anak dito, yung isa sabi, ayokong pumunta, pagsuway. Yung isa naman, pupunta ako, hindi nagpunta, pagsuway. Amen? So, ang tao pala, masuwayin. Sa tingin nyo, kapag tayo masuwayin, yung buhay natin magiging mabuti at maayos. Yan ang dahilan kung bakit ang buhay ng tao hindi mabuti tsaka maayos. Kasi hindi kumikilala ng karapatan. Hindi kumikilala ng karapatan. Sabi po dito, brothers and sisters in Christ, sa Ephesians chapter 4, verse 6, tayo daw po ay merong isang ama.
Sabi doon, we have one Father. So, ibig sabihin, bukod sa ating pisikal na Ama at sa mga taong itinuturing nating Ama, ang Diyos ay Ama nating lahat. Amen? Sa makatuwid kung ang Diyos ay Ama nating lahat, ang Diyos ay may karapatan. Merong tinatawag na authority. Para yung buhay ng tao maging mabuti at maayos. No? Sa gayon, ang ginawa po ng Diyos, pinadala niya yung mabuting balita. At hindi lang niya pinadala yung mabuting balita, ang sabi pa doon yung salita ng Diyos ay nagkatawang tao. Hindi ba? Pinadala ng Panginoon. So titingnan natin dito, brothers and sisters in Christ, ang sabi po ng Bible, o sa Bible, ang sabi po dito, sa Matthew chapter 24 verse 14, ang sabi po doon, bago daw po dumating ang wakas, kinakailangang maipangaral muna yung mabuting balita sa lahat. Narinig niyo po yon? Nang ibig sabihin, ang lahat ng tao ay daratnan ng utos na nanggagaling sa Diyos. Utos na nanggagaling sa Diyos. Katulad po ng anak na ito, na inutusan, meron pong tinatawag na free will. Free will. Ibig sabihin, tayo po, binigyan ng layang pagpili. Sa katunayan sa aklat ng Deuteronomio, sinabi doon, ang langit daw at lupa ay saksi ng Diyos, na tayo po ay kanyang pinapipili. Anong gusto nyo? Buhay o kamatayan? Anong gusto nyo? Biyaya o sumpa? Magaling naman tayong pipili. Mahusay kapag pipili, talagang pinipili natin ang magagandang bagay, ang mabubuting bagay. Kaya lang, nagkaroon tayo ng kalikasan, At ito yung kalikasan ng pagiging masuwayin. Kasi alam ninyo, sabi po sa salita ng Diyos, yung tao naging rebelde. Rebelde. Kaya sa aklat ng Hebreo, ang sabi doon, when you hear the voice of the Lord, harden not your heart as they did in the times that they rebelled. Ito palang mga tao, imbis na kilalanin nila yung kapangyarihan, yung authority ng Diyos, sinuway nila. Sinuway. Kaya naman, imbis na magkaroon ng mabuti at maayos na buhay, kabaliktaran yung nangyari. Amen po? Kabaliktaran. Kung titingnan natin, ito yung tugon ng Panginoon pagdating dun sa karapatan. Alam natin, sabi nga sa John chapter 3 verse 13, ang sabi ni Jesus, walang pumanik sa langit kung hindi yung bumaba mula sa langit ang anak ng tao. Nang ibig sabihin, ang claim o ang pahayag po ng Panginoon, siya yung sugo. Siya yung Mesiyas, siya yung Kristo, siya yung pinadala. Amen po? Halimbawa, kami. Hindi kami po pwedeng tumayo dito at magsalita maliban kami ay binigyan ng karapatan. Kaya kami meron tinatawag ng mga mission order na galing po sa opisina kasi yun ay karapatan. At syempre yun ay may pirma galing sa head ng education, si Brother Ray, na binigyan din ng kapangyarihan ng ating punong lingkod. So, ibig sabihin, yun yung nagbibigay ng karapatan. Kasi kung wala namang karapatan, paano tatayo? Paano magsasalita? So, walang kapangyarihan yun kasi walang karapatan. So, kumbaga, ang sinasabi po ng ating Panginoong Jesucristo, na kung siya yung salita ng Diyos na nagkatawang tao, na kung siya yung Kristo, na kung siya yung Mesiyas, kung siya yung sugo ng Ama, ang ibig sabihin, mayroon siyang karapatan at kapangyarihang ipahayag ang mabuting balita ng Panginoong Diyos. Amen? At alam ninyo, ang salita po ng Diyos, ang sabi ng 2 Timoteo kabanatang 3,
talatang 16, pakinabang daw po ito para yung tao ay itama, ituwid, itumpak, sanayin sa matuwid na pamumuhay. Yan po yung layunin ng salita ng Diyos para sa atin, nang sa ganoon, yung buhay natin na hindi natin alam yung matuwid na pamumuhay, maunawaan natin sa pamamagitan ng mensahe ng salita ng Diyos. Amen po? Kaya nga ang Panginoong Jesucristo, mayroon din siyang mga tagapag-aral, mga alagad, mga apostol. Sila po yung kinatawan ng sa ganon yung mabuting balita kahit na sa panahon natin ngayon, no? Hindi lamang 24 years anniversary, kundi libong-libong taon na ipinaabot sa atin yung panuntunan at pamantayan kung paano mabubuhay ang tao sa kalooban ng Diyos. Amen po? Tingnan ninyo, brothers and sisters in Christ. Sabi po sa Hebrews chapter 4, verse 2, ang sabi po ng Hebrews chapter 4, verse 2, ganito. Sabi po, "For we also have had the gospel preached to us, just as they did, but the message they heard was of no value to them, because those who heard did not combine it with faith." Ang sabi po kung paano yung mga Hudyo na siyang unang tinawag, tumanggap ng mabuting balita ng Ebanghelyo. Tayo din bilang mga mananampalataya, bagamat hindi tayo Hudyo, tumanggap din tayo ng mabuting balita. Pero para sa kanila, wala itong halaga. Bakit walang halaga? Kasi hindi nila pinaniwalaan. Ang halaga pala ng mabuting balita, kinakailangan tanggapin at paniwalaan ng taong naniniwala sa Diyos. Amen? No? Sabi nga ni San Pablo na para bagang ang Diyos na mismo yung nagsasalita, nagtutuwid at nagtatama sa atin, nang sa ganon, hindi tayo mapahamak, hindi tayo maligaw ng landas. Amen po? Tingnan niyo, brothers and sisters in Christ, kilala niyo si Haring David? Si Haring David, nung nagkasala siya sa 1 Samuel chapter 12, hindi niya alam na nakagawa siya ng mali. Kaya naman ang Diyos nagpadala ng kanyang sugo sa pamamagitan ni Propeta Nathan at gumamit din ng talinhaga. Ang sabi ng talinhaga, sabi niya, "Mahal na hari, alam niyo po, meron pong mayamang tao, ang dami-daming mga tupa, ang daming alagang hayop. Tapos merong isang tao, mahirap lang siya, meron lang siyang isang alagang tupa, mahal na mahal niya." Nung merong dumating na bisita itong mayaman kanya, akalain nyo, ang kinatay, yung kaisa-isang tupa ng mahirap. Nagalit si Haring David. Sabi, "Napakasama ng taong yan. Ang dami-dami niyang hayop. Pagkatapos yung kaisa-isang alaga pa nung mahirap, yung pa yung kanyang pinatay. Sabi, ang dapat sa taong yan, patayin." Ayun. Ang sabi ni Propeta Nathan, "Kayo po yun. Kayo po yun." Ayun. Yung talinhaga, katulad din dito, ginamit ng Panginoon sa mga matatanda ng bayan at saka sa mga punong saserdote. Kasi ang sabi nila, si Juan Bautista dumating, ipinakita sa inyo yung matuwid na pamumuhay. Kanya yung mga prostitutes, masasamang babae at saka mga publikano, nagsisi sila Naniwala sila, nagsisi sila. Pero kayo kahit na nakita nyo na, hindi pa rin kayo nagsisi. Ang tinutukoy pala ng Panginoon sa talinhaga, sila. So ang ibig sabihin, yung mga makasalanan, sila pala yung mga anak na nagsabing, "Hindi ako pupunta, hindi ako susunod sa iyo." Pero nagbago yung kanilang isip at sumunod. Samantalang yung mga nagsabing, "Yes, Lord!" Ayan, hindi naman nagpunta. Ayun. Alam nyo ba? Hindi pa. Ayan. Sa Ezekiel chapter 18, verse 21 to 24, meron doon dalawang uri
ng taong tinutukoy. Yung una, ang sabi doon, yung makasalanan na nagbagong buhay. Sabi, kapag ang isang tao ay naging makasalanan at pagkatapos nagbagong buhay, alam niyo kung anong gagawin ng Diyos? Kakalimutan lahat yung kanyang kasamaan, pagpapalain yung kanyang buhay. Amen? Pero sabi niya, pero yung isang taong matuwid, pagkatapos ay naging makasalanan, lilimutin lahat yung kanyang mabuting gawa at siya'y mapapahamak. Mahirap pala yung banal ka, matuwid ka, pagkatapos sa bandang dulo, naging masama ka. Mainam yung mga taong katulad itong mga publikano at ang mga babaeng makasalanan nang nung napakinggan nila yung mabuting balita ng Panginoon, tinanggap nila ito, pinaniwalaan nila ito, sinunod nila ito, at sila'y nagbagong buhay at pinagpala sila ng Diyos. Kaya yung sagot sa tanong natin kung gusto nating magkaroon ng mabuti at maayos na pamumuhay, kinakailangan kilalanin natin yung tinatawag na pamunuan o yung pamamahala. Alam ninyo, nabubuhay tayo sa napakaraming authority. No? Sa bahay, meron tayong tinatawag na mga paternal, maternal na authority. Simbahan, meron tayong mga ama sa pamamagitan ng mga pari, obispo, kardinal, papa. Sa ating bansa, meron tayong pangulo na siyang kinatawan para pamahalaanan tayo. Pero higit sa lahat, mayroon tayong Diyos na Ama nating lahat. Na sa panalangin ay tinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, ang sabi sa panalangin, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Amen? Kung ang tao lamang matututong sumunod, kasi alam niyo yung pagsuway ay disrespect o yung hindi pagrespeto sa kapangyarihan ng nag-utos. Alam naman natin ang tao, di ba? Nung una, nang likain siya ng Diyos, mabuti at maayos. Mabuti at maayos. Ako, may narinig ako minsan sa radyo, nung kami ay nagbabiyahe, tinanong nung teacher yung isang bata, no? Sabi Ineng, anong gusto mo paglaki? Sabi ng bata, gusto ko pong maging nurse para makatulong sa kapwa. Tinanong naman yung isang lalaking bata, Totoy, ano naman ang gusto mo paglaki? Gusto kong maging doktor para makatulong sa aking kapwa. Ayun. Yung isa tinanong, ikaw, wantamad, ano naman gusto mo paglaki? Gusto kong maging kapwa para hayahay ang buhay. Ano? Tinatawag tayo ng Panginoon para nang sa ganoon magkaroon ng kahulugan yung ating mga buhay ayon sa kalooban ni Yahweh El Shaddai. Amen po? Kaya tingnan ninyo. Sabi ng John chapter 6 verse 29, ang sabi po ng mga tao, ano bang gagawin namin? Ano bang gusto ng Diyos na ipagawa sa amin? Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, ito, ang gusto ng Diyos na gawin ninyo, manalig kayo sa isinugo niya. To believe in the one He has sent. Nang ibig sabihin kung paano kini-question yung authority ng Panginoon ng mga Pariseo at mga Eskriba, ang gusto po ng Diyos, kilalanin natin yung authority ni Jesus sa ating buhay. No? Na tayo po dapat ay magpasakop sa salita ng Diyos, pakinggan po natin para tayo pagpalain, at sundin para lubos na pagpalain, nang sa ganoon ang buhay po natin maging mabuti at maayos ang ating mga buhay. Amen po? No? Sapagkat sinabi nga natin kanina ang tatay may karapatan, ang tatay may authority. Kaya kapag ang Diyos ay nagsugo, yung authority ibinibigay niya dun sa sinugo niya. Kaya ang sabi ng Matthew 28:18, ano yung sabi ng Matthew 28:18?
All authority in heaven and in earth is given to me. Ang sabi ni Jesus, hindi kayo naniniwala sa akin na ako'y sugo at yung kapangyarihan, yung authority na meron ako ay bigay sa akin ng Ama para nang sa ganon, yung kanyang salita ay makarating sa inyo, yung utos niya ay makarating sa inyo, nang sa ganon, kayo'y makapasok sa kaharian ng Diyos at manumbalik sa kanyang piling. Amen po? Yan po yung kalooban. Kaya makikita natin, brothers and sisters in Christ, ang mensahe po ng kaharian ng Diyos, nagsisimula sa ganitong pangungusap. The message of the kingdom starts with this message. Repent. Repent. No? Yan yung mensahe ni John the Baptist. At ano yung mensahe ni Jesus? Ang sabi niya, repent for the kingdom of God is at hand. Magsisi na kayo at magbago kayo ng isip. Diba? Dito 24 years na. Ang gawain, 30 years na. Diba? Kamusta na kayo? Nakatunganga lang kayo. Thank God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa at matagumpay. Amen? No? Kasi dinatnan tayo katulad po ng mga anak na sinabihan, pumunta kayo. Ang sabi natin, ayoko po. Ayan. Pero nagsisi na. Nagbago ng isip. Yun yung mga taong nakapasok sa kaharian ng Diyos. Amen po? So sa pagsisisi, merong tatlong bagay. May tatlong bagay. Ang una ay ito. The first is, we need to recognize our guilt. Kapag meron tayong conviction na tayo nakagawa ng mali, kinakailangan kilalanin natin yung ating pagkakamali. Diba? Ang problema sa tao, mahilig magturo. Nung si Adan at Eva nagkamali, ang sabi ni Adan, si Eva. Ang sabi ni Eva, yung ahas. Wala namang umamin kung sino yung nagkamali. Napalayas tuloy. Ayaw umamin. Ganyan din ngayon. Tingnan ninyo. Kapag merong maling nangyari, ang sasabihin, wala kaming ginawang kasalanan. Wala kaming mali. Ayan. Ayaw umako ng pagkakamali. Pero yung tao, ang sabi nga ng Panginoon, unless you repent, you shall all likewise perish. Na yung taong gustong mapahamak, ayan, huwag kang magsisi, mapapahamak ka. Anong gusto mo? Maligtas o mapahamak? Kung gusto mong maligtas, aminin mo na yung kasalanan mo at pagsisihan mo yung iyong kasalanan. Amen? Kasi sabi ng 1 John chapter 1 verse 8, ang sino mang nagsasabing hindi siya nagkasala ay sinungaling at wala yung katotohanan sa kanya. Ang ibig sabihin, batid naman ng Diyos yung laman ng isipan mo at ng puso mo. Kung minsan kung sino yung nagtuturo, yun yung mas malaki ang kasalanan. Naghahanap lang ng sisisihin. Amen? Pero tignan niyo si Haring David, nung datnan siya ng salita ng Diyos, ang sabi niya, change my heart, O God, and renew a right spirit within me. Take not thy Holy Spirit within me. Ang sabi niya, inamin niya yung kanyang kasalanan at siya'y pinatawad ng Diyos dahil siya'y umamin. Amen? No? Pangalawa, trust that God will forgive you. Hindi lang yung dapat na tayo po'y lumapit sa Panginoon para aminin yung ating mga kasalanan, manalig tayo at magtiwala na ang Diyos na ating pinag-aminan ng ating mga sala ay Diyos na tapat at magpapatawad sa lahat ng ating mga kasalanan. Amen? Sabi ng 1 John chapter 1 verse 9, that God is faithful. Confess your sins to God.
For He is faithful to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Tapat po ang Diyos na kapag ang tao ay humingi sa Kanya ng tawad, patatawarin siya ng Diyos. No, huwag na tayong tingin ng tingin sa kasalanan ng iba. Huwag na tayong hanap ng mali ng iba. Suriin natin ang ating mga sarili. Katulad ng sabi po ng sa Isaiah chapter 1 verse 18, ang sabi po ng Panginoon, hali kayo, magliwanagan tayo. Kahit na kayo'y marumi sa inyong kasalanan, kaya ko kayong gawing walang kasimbusilak sa kaputian. Amen? Kinalulugdan po ng Diyos yung mga taong marunong umamin sa kanyang mga pagkukulang at pagkakasala at naniniwala sa kabutihang loob ng Diyos. Di ba may talinhaga sa Biblia, yung publikano at saka yung pariseyo, na ang ginagawa ng publikano, dinadagukan yung kanyang dibdib, at hindi makatingin ng diretso sa altar, at ang sabi, patawarin niyo po ako, isang makasalanan. Samantalang yung pariseyo naman, walang ginawa kundi magmalaki, wala po akong absent, 24 years na po, lagi po akong present sa gawain mo. Lagi po ako nag-iikapo, lagi po akong tumutulong, lagi ko pong ginagawa ito. Nung umuwi, ang kinilugdan ng Diyos, yung umamin sa kanyang kasalanan at humingi ng tawad, yun yung kinalugdan ng Diyos. No? Bakit? Kasi alam ng Diyos yung puso ng tao. Kaya nga ang sabi po sa Romans chapter 3 verse 23, no? Sabi doon, for all have sinned and fall short of the glory of God. Wala naman sa atin na hindi nagkasala, walang hindi nagkulang. Amen? Subalit mapalad po tayo, bakit? Ipinahatid sa atin yung mabuting balita ng kaligtasan, nang sa ganon mabatid natin yung ating kalalagayan sa harapan ng Diyos at tanggapin natin yung kaligtasan sa pamamagitan ng mabuting balita ng ating Panginoon. Amen? Pangatlo, third, with regards to repentance, we need to turn away from our sins and turn to God. Ang kailangan ng tao na nagsisisi, talikuran na niya yung kanyang kasalanan at magbalik loob sa Panginoon. Alam niyo yung mabuting balita para sa lahat. Sabihin niyo dun sa katabi mo, yung mabuting balita para sa lahat. Para sa lahat. Diba? Kaya nga tayo yung naghahatid ng mabuting balita na na ang Diyos mapagmahal, na ang Diyos mapagpatawad. May mga tao nagsasabing, nako, ayoko nang lumapit kasi baka mamaya pag pumasok ako simbahan, masunog ako. Ayoko nang lumapit kasi baka mamaya ako ay parusahan. Pero ang hindi natin alam, yung parusa na para sa atin, inako na ng Panginoong Jesucristo, inalis sa atin, para nang sa ganon yung mananalig at manampalataya sa Kanya, hindi na mapahamak kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Paano ba nagsisisi ang isang tao? Paano siya dumadating sa punto ng kanyang pagsisisi? Sabi po, brothers and sisters in Christ, ng Romans chapter 2 verse 4, ang sabi doon, it is through the goodness of God that sinners are led to repentance. It is through the goodness of God that sinners are led to repentance. Bakit nagsisisi yung tao? Sapagkat sa kabila ng kanyang mga nagawang kasalanan, sa kabila ng kanyang nagawang pagkukulang, hindi nagbabago ang Diyos, nagmamahal pa rin sa Kanya at mabuti pa rin sa Kanya sa kabila ng kanyang mga ginawa. Kaya kapag nakita natin, alam nyo siguro, sabi nga nung mga ebanghelyo nung nakaraan, nung makita nung mga nagtrabaho, yung mga nagtrabaho ng 1 oras, sabi nila, bakit naman yan huling dumating, nagtrabaho 1 oras lang kami, maghapon kami magdamag. Ang sabi nung may-ari ng ubasan, wala ba akong karapatan sa aking sariling yaman? O naiinggit ka lang dahil mabuti ang aking kalooban? Hindi matanggap-tanggap ng mga taong nag-aakalang sila'y banal at matuwid, na ang kaligtasan ay para sa lahat, na kahit na yung pinakamasamang tao, na kahit na yung taong makasalanan, sa grasya ng Diyos ay may kapatawaran.
Ha? Kaya ang ibig ng Diyos, yung taong lumalapit sa Kanya sapagkat umaasa sa Kanyang biyaya. Amen po? Kaya tingnan niyo ang sabi nga po dito, patungkol sa salita ng Diyos. Kapag napakinggan natin, sabi ng James chapter 1 verse 22, do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Ang salita po ng Diyos ay hindi lamang para pakinggan. Kasi kung pakikinggan mo lang yan, dinadaya mo yung iyong sarili. Sabi po ng Matthew chapter 7:21, ang sabi po doon, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng Diyos. Kung hindi, yaong lamang sumusunod sa kalooban ng aking Ama. Amen? Sabi po ng Luke 11:28, higit na mapalad yung taong nakikinig at nagsasabuhay ng salita ng Diyos. Brothers and sisters in Christ, kung mayroon mang kayamanan, nasa sa atin na yung kayamanang higit sa anumang kayamanan. Naniniwala ba kayo na kayo na yung pinakamayaman sa lahat? Sino dito yung naniniwalang siya na yung pinakamayaman sa lahat? Taas ang kamay. Taas na mataas. Palakpak ng malakas sa Panginoon. Tanong, paano nyo nalamang mayaman kayo? Ito, nung nakaraan kasi, sabi sa 1 Peter chapter 1, verse, anong verse yun? 1 Peter chapter 1, ang verse po ay, yan, nilipad na. Okay. Teka lang. Okay. 18 hanggang 20. Yan. Ang sabi po doon ganito, alam ninyo na kayo ay tinubos hindi sa pamamagitan ng mga kayamanang naluluma at nasisira gaya ng ginto at pilak. Kung hindi, sa pamamagitan ng banal na dugo ni Kristo na kung saan ay tumubos sa inyo sa pamamagitan ng kanyang dugo sa inyong buhay na walang kabuluhan na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang. Narinig niyo yun? Hindi daw sa ginto at saka pilak na nasisira at naluluma. Ano yung ibinigay sa atin? Yung dugo ni Kristo. Ano yung halaga ng kanyang dugo? Ano yung halaga ng kanyang buhay? Sabi po sa Biblia, what profit is it for a man even if he gains the whole world but in the process loses his own soul? But what can man give in exchange for his soul? Kahit na daw kayamanan ng buong mundo ay hindi papantay sa kayamanan ng mayroon ka. Hindi kayang pantayan ng ginto at pilak, hindi kayang pantayan ng kayamanan ng buong mundo. Yung kayamanan na mayroon ka, walang iba, kundi si Jesucristo na ating Panginoon. Amen? Alam niyo ang Diyos, hindi natin po pwedeng questionin eh. Narinig natin yung misa nung nakaraang Sabado, sabi, sino yung tao para mag-question sa Diyos sa kanyang kalooban? Isa sa mga dahilan ng pagkasugo sa ating Panginoong Jesucristo, ang unang-unang bagay, sabi doon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. The very reason for His sending was to express God's love. Isa sa pinakadahilan ng pagkasugo sa Panginoong Jesucristo para maipadama sa tao na mahal na mahal na mahal na mahal na mahal siya ng Diyos. Minsan may mga tao nagtatanong, mahal kaya ako ng Diyos? Siguro yung kapitbahay ko mahal ng Diyos kasi mayaman yun eh. Ako siguro hindi ako mahal ng Diyos kasi mahirap lang ako eh. Mahal ka ng Diyos. Ang sabi ni Jesus, greater love has none than this, that for a man to lay down his life for his friend. Wala nang pag-ibig na higit pa kaysa sa isang taong nag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa kanyang kaibigan. Para maipadama mo yung pag-ibig mo sa isang tao, kinakailangan handa kang ibigay mo yung buhay mo sa kanya. Pero ang Diyos, hinigtan pa yun. Paano hinigtan ng Diyos yun? Kasi, kung meron kang anak, siguro sasabihin mo, di bali nang ako nang magsakripisyo, wag lang yung anak ko eh.
Di bali nang ako na yung maghirap, wag lang yung anak ko eh. Bakit? Kasi yung buhay mo, kaya mo eh. Pero yung buhay ng anak mo, hindi mo yung kaya eh. Pero grabe yung pag-ibig ng Diyos para lang ipadama sa iyo at sa akin yung kanyang dakilang pag-ibig, yung kanyang labis na pag-ibig, yung pinakamahalaga sa kanya, hindi lamang yung buhay niya, yung buhay ng kanyang kaisa-isang anak, yun yung ibinigay niya sa iyo. Amen? So walang kaduda-duda, mahal na mahal ka ng Diyos. At ang pagsugo niya sa kanyang anak para maging daluyan ng kanyang pagpapala sa ating buhay, binigay yan sa atin. Alam niyo sa atin, kapag tayo bumubunot, di ba? Sabi ng Romans 8:32, ang sabi po doon, sabi doon, He who did not spare His Son. Hindi niya ipinagkait yung kanyang anak. Di ba tayo, pag bubunot tayo, madalas kapag binubunot mo dyan, yung maliit, yun ang ibibigay mo, di ba? At kung minsan, pag nagkamali ka ng bunot, nabunot mo yung malaki, sasabihin mo, may papalit ka ba dito? Ang Diyos, nung nagbigay siya sa atin, tanda ng kanyang pagmamahal, hindi siya bumunot ng kaunti, hindi siya bumunot ng kalahati. Kung ano yung pinaka-importante at mahalaga, yun yung ibinigay sa atin, tanda ng kanyang pagmamahal. Amen? At ang sabi doon, He who did not spare His Son, but gave Him for us all, how much more will He, together with His Son, graciously give us all things. Nang sabi po ng salita ng Diyos, kung ang Diyos na ito hindi ipinagkait sa atin yung kaisa-isa niyang anak, kung hindi ibinigay para sa ating lahat, gaano pa kasama yung kanyang anak, ibibigay niya sa atin yung lahat ng bagay na kailangan natin. Amen? Para hindi mo to kilalanin, para hindi mo ito tanggapin, ay isang napakalaking pagkawala. Amen? Kaya nga po, sa pamamagitan po ng Panginoong Jesucristo, ngayon, pwede na tayong magbalik loob sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon sa mga matatanda ng bayan, sabi niya, nakita ninyo, nagbago na itong mga publikano na ito, itong mga masasamang babae, pero hindi pa rin kayo nagsisi at naniwala. Tumayo po tayong lahat, brothers and sisters in Christ. Let us stand up. Kung meron mang kapangyarihan, ito yun eh. Madalas ang tao kaya nagkakaroon ng karamdaman, masuwayin. Sabi ng bawal, yun pa yung kinakain. Diba? Kung ano yung hindi pwede, yun yung ginagawa. Pero merong mga kapangyarihang nangingibabaw sa lahat na kung susunod ka, tatanggapin mo yung biyaya. Noong isang araw, binasahan kami ni Brother Mike doon sa Isaiah 1:18-19. Kanina binasa natin yung 18. Yung 19 ang sabi doon, sabi niya, if you are willing and obedient, sabi niya, you will taste the best in the land. But if you resist and rebel, you will be devoured by the sword. Sabi ng Diyos, kung marunong lang sana kayong sumunod, ang pagpapala niyo lubos-lubos. Pero kung kayo hindi susunod, mapapahama kayo. So ang pagpili nasa sa atin. Kung 24 na tayo, marunong na tayong pumili, di ba? Amen? So kilalanin natin. No? Sabi nga ng Romans 13, magpasakop kayo sa lahat ng pamunuan. Tingnan ninyo. Basahin ko sa inyo sa Romans 13. Sabi po ng Romans 13, everyone must submit himself to the governing authorities, for there is no authority except that which God has established. The authorities that exist have been established by God, and consequently, he who rebels against the authority is rebelling against what God has instituted, and to those who do so will bring judgment on themselves. Diba? Kahapon yung mensahe, anong gusto nyo? Reward or judgment and punishment? Sabi ng mga tao, reward. O sino yung may reward? Yung mga masunurin. Amen? So kaya sinasabi natin to kasi alam natin, lahat naman tayo may pagkukulang. Lahat tayo may pagkakasala. Pero sino yung binigyan ng Diyos ng kapangyarihan para tayo itama at ituwid?
yung kanyang salita sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. So hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Sabi, He came to His own, but His own received Him not. Sabi ng mga Pharisees, sino nagbigay sa iyo ng karapatan? Ayaw nilang kilalanin na ang Diyos ang nagbigay ng karapatan. Pero dumadating sa atin ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng mabuting balitang pahatid sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Praise the Lord. Pigit po natin yung ating mga mata at ilagay natin yung ating mga palad sa ating mga puso. Kung batid lang natin ang kalooban ng Diyos para sa inyong mga buhay, alam nyo na hindi kayo uuwi ngayon na hindi nyo dala-dala yung biyayang kailangan ninyo. Kasi ang Diyos ay mabuti at mabuti ang kanyang loob. Subalit anuman ang ating tinatanggap, itumbas ng ating mga mali at tamang pagpili. Ang sabi sa Biblia, hindi natin madadaya ang Diyos. Kasi kung ano yung itinanim mo, siya mong aanihin. Kaya kapatid, kung tayo lamang ay makikinig ng kanyang salita at hayaan natin na ito ay sumakop sa ating mga buhay, alam natin na ang Diyos ay laang magpatawad sa atin. Pagagalingin ang lahat ng ating mga karamdaman, pagpapalain ang ating mga buhay. Hallelujah, Jesus. Oh, we give you praise. We thank you. O Diyos Ama, Diyos Anak at Espiritu, patawarin mo sana ang abang tulad ko. Nagkamali, nalimutan ang utos mo. Ikaw lamang ang lunas, pakinggan mo ako. Lumapit tayo sa Panginoon. Pagsisisi kung wagas ay walang katumbas, pagkat puso niya'y laging bukas at handang ituwid ang landas. Pagsisisi ang bulong ng puso kong ito, patawarin mo sana ako. Pagsamoy tingin mo, O Diyos Ama, Diyos Anak at Espiritu, patawarin mo sana ang abang tulad ko. Nagkamali, nalimutan ang utos mo. Ikaw lamang ang lunas, pakinggan mo ako. Pagsisisi kung wagas ay walang katumbas, pagkat puso niya'y laging bukas at handang ituwid ang landas. Pagsisisi ang bulong ng puso kong ito, patawarin mo sana ako.
dinggin mo. Hallelujah. Tayo pong lahat ay mag-aaral ng Panginoon ng layunin ng Kanyang salita, matupad ang Kanyang plano. Sabi po sa aklat ng Jeremiah, I know my plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in the future. Ang plano po ng Diyos para sa tao, hindi tayo saktan. Ang plano po ng Diyos, pagyamanin tayo. Ang plano po ng Diyos, tayo bigyan ng pag-asa at ng magandang kinabukasan. Labas natin yung ating mga prayer request. Manalig tayo at manampalataya sa ngalan ng Panginoong Hesus, ang biyaya ng Diyos ay tuloy-tuloy sa ating mga buhay. Ang pagkasugo sa Panginoong Hesus, una, nagpapahayag para maipadama sa atin ang Kanyang pag-ibig. Pangalawa, para meron tayong panghawakan sa ating buhay. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesus. At pangatlo, parang biyaya ng Diyos na nakalaan sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo ay patuloy na tanggapin ng mga bawat mananampalataya. Kapatid, ang ating kayamanan ay walang iba kung hindi si Kristo Jesus nating Panginoon. Siya ang tanging yaman, higit sa anumang yaman ng sanlibutan. No? Kung ito'y ating tatanggapin, kung ito'y ating paniniwalaan, wala nang higit na yayaman sa iyo. Sabi nga, kung ikaw ay mayroong lahat ng bagay, pero wala kang Kristo, wala. Pero kahit wala ka ng kahit na ano, pero si Kristo ay nasa puso mo, ikaw na ang pinakamapalad sa lahat. Lumapit tayo sa Panginoon, manalig at manampalataya sa Kanyang kagandahang loob, sa Kanyang kabutihan. Nang sabi nga, He who did not spare His own Son, but gave Himself for us all, how much more will He not together with His Son graciously give us all things? Panginoon, maraming salamat po sa biyaya ng mabuting balita. Salamat po, Panginoon, sapagkat kami ay yung tinuruan, kami ay yung itinutuwid, itinatama. Nang sa ganun kami ay magpasakop sa iyong paghahari, magpasakop sa iyong kalooban. Narito ang iyong mga anak, Ama, na tumugon sa iyong panawagan sa gabing ito. Patuloy mo pong pagpalain ang iyo, Panginoong parokya o God ng St. John of the Cross, ang aming pong mga butihing pari, ang lahat, Panginoon, aming mga manggagawa, lahat ng mga manunugtog mga awit, lahat ng mga kaisa sa mga karatig lugar, lahat ng mga dumadalo, lahat ng mga tumutulong. Pagpalain mo po, Panginoon, ang kanilang mga buhay. At pagpalain mo po kaming lahat na narito ngayong gabi. Dalangin po namin ang iyong habag. Ang iyong awa ay tunay ng aming tanggapin. At kung kami ay mangumpisal, kung kami umamin, O Diyos, alam naming tapat ka na kami patatawarin mo at lilinisin mo sa lahat ng aming karumihan. Maging daanan at daluyan nawa ito na aming tanggapin sa aming pong buhay ang banal na dugo na siyang naglilinis sa amin mula ulo hanggang talampakan. Ang iyong salita na naglilinis sa aming mga buhay. Ang iyong Espiritu na siyang pumupuspos upang bigyan kami ng kakayahan at kapangyarihang makapamuhay ayon sa iyong banal na kalooban. Iyo pong pagpalain ng bawat isang narito, Panginoon. Tanggapin mo po ang aming mga handog, ang aming mga kaloob, Panginoon, para po sa iyong gawain. At dalangin po namin ito po yung pagpalain katulad ng binhing aming itinatanim na darating ang panahon ng pag-ani na hustong takal, siksik, liglig at nag-uumapaw pa. Tanggapin mo po ang aming mga panalangin ipinagkakatiwala sa iyong mga kamay. Inaangkin po namin, Panginoon, answered prayer na kami sapagat ang sabi ng salita, kung kayo'y mananalangin, maniwala kayo na ito'y tinanggap nyo na at inyong ang tatanggapin sa ngalan ng Panginoong Hesus. At iyong pagpalain, Ama, ang lahat ng aming pangangailangan, physical, material, financial, nangangailangan ng kagalingan, kalusugan, ipagkaloob mo po sa pamamagitan ng iyong banal na pangalan, sa pamamagitan ng iyong latay, pagpapala at biyaya, Panginoon, at spiritual na mga biyaya. Iyo pong pagpalain lahat ng aming mga daladalahan, bags, wallets, religious articles, rosaries, langis, asin, panyo, passport, pictures, lahat ng ito, Panginoon, yung basbasan pagpalain, maging daluyan ng iyong himalang tandaan pagpapala. At sa ngalan ng Panginoong Hesus, Panginoon, may padama, may paranas mga tao mabuting balita sa pamamagitan ng mga sangkap na ito. Higit sa lahat, aming mga kapatid, na sa 24, Panginoon, na taon ay narito. Gamitin mo po kami bilang daluyan ng iyong pagpapala upang mabuting balita ay hindi lamang, Panginoon, sa pamamagitan ng salita, kung hindi sa pamamagitan ng buhay namin, Panginoon.
May pangaral namang mabuting balita sa lahat sa pamamagitan, Panginoon, ng mga lingkod. At muli, O Diyos, sa iyong kamay, habilin po namin lubos na pinagkakatiwala ang lahat ng bagay at amin pong ibinabalik sa iyo lahat ng parangal, papuri at pasasalamat sa banal at makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesucristo na kasama mo at iyong banal na Espiritu na bubuhay at nagahari noon, ngayon at magpakailanman. Amen. Ang lahat ng naniniwalang answered prayer na sumigaw ng Amen. Praise the Lord. Thank you, Lord. God bless us all. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen and Amen. Salamat sa Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now, Let the weak say, I am strong. Let the weak say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks, give thanks and praise. Give thanks, we give you thanks, O Lord. Give glory to God. Glory to Christ Jesus. Praise God! Hallelujah! Sa Diyos po ang kapurihan. Salamat po sa ating dakilang Yahweh El Shaddai. At Amen. Brother Manny. Sister Ellen, maraming salamat po sa Salamat iyo. Kay Brother Dennis Diaz, thank you so much po. At sa lahat po na nakiisa sa pagdiriwang ng anibersaryong ito, maraming salamat po. At marami pang kaganapan. At salamat po sa Diyos, sa ating mga kapatid sa buong mundo na talaga naman po na nakaantabay para po sa gawain po dito sa St. John. Of At the alam niyo Cross. po talaga naman po, grabe. Buong mundo po, live po Buong tayo mundo, live po tayo. napapanood. So sa lahat Opo. po ng mga kapatiran natin, kayo po'y pagpalain po ng ating dakilang Yahweh El Shaddai. Amen. O, kaway So, sa inyo pong camera. lahat. Ayan, hello po sa inyong Kaway-kaway lahat. para makita tayo ng ating mga Happy kamag-anakan anniversary po sa sa ibang inyong bansa. lahat. Happy Glory anniversary. to God, glory to Christ Jesus. Thank Salamat you, sa Lord. Diyos. Sister Ellen, nawa maraming beses ka pa naming makasama Opo, sa mga loobin po anniversary ng sa Lord, Makati. ano po. Amen po. Salamat po sa inyong lahat. God bless us all God po. bless us all and happy Praise God. anniversary, everybody. Amen. Woo! God bless us all. Thank you, Jesus. Hallelujah. Tayo muling umawit sa ating Panginoon. Hallelujah. Yes. Woo! Woo! Purihin Praise God. ng Diyos natin. Huwag mahihiya Tayo pahiya. na siya ay sambahin. Ating hihaya God bless. at ibig ang wagas Ito yung Panginoon. na walang alinlangan. Siya'y pasalamatan. Pinapurihin at bilang Diyos natin. Huwag mahihiya na siya ay sambahin. Ating hihaya Tayo po sa camera. at ibig ang wagas Ayan, hello po. na walang alinlangan. God bless. Siya'y pasalamatan. Walang sawa, kitang papupurihan, walang
ipagdiriwang kabutihan mo, ang katapatan mo, O Diyos. Walang sawa kitang mapupurihan, walang sawa aming ipagdiriwang ang kabutihan mo, ang katapatan mo, O Diyos. Maglindak sa sayaw ang aming katawan, lunag at aawit sa iyong kadakilan. Magsasayaw magkaka, ika'y mapupurihan, di ko mapigil sa tuwa ay sumigaw. Sasayaw ang aking katawan, lunag at aawit sa iyong kadakilan. Magsasayaw ang lahat, ika'y mapupurihan, Di ko mapigilan sa tuwa ay sumigaw. di ko mapigilan sa tuwa ay sumigaw.